Sa gitna ng maingay at maalikabok na palengke ng Maynila, sa isang maliit at madilim na kubo, isinilang si Narda. Ang kanyang ina, si Aling Juana, ay isang simpleng dalaga na nagtatrabaho bilang isang tagapaglaba. Ang kanyang ama, si Mang Ramon, ay isang karetenero na naghahanap buhay sa paghahatid ng mga paninda. Si Narda ay isang magandang bata, na may malalapad na mata, mapupulang labi, at makinis na balat. Ngunit sa kabila ng kanyang kagandahan, siya ay naging isang mahirap na bata. Ang kanilang kubo ay maliit at marumi, at ang kanilang pagkain ay bihira at hindi sapat. Isang gabi, habang natutulog si Narda, biglang nagkaroon ng malakas na bagyo. Ang kanilang kubo ay halos madurog ng malakas na hangin at ulan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malaking bato ang bumagsak mula sa langit at tumama malapit sa kanilang kubo. Nang sumikat ang araw, natagpuan ni Aling Juana ang bato. Ito ay isang kakaibang bato, na nagniningning ng isang kakaibang liwanag. Nang hawakan niya ito, biglang nagkaroon ng malakas na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Hindi alam ni Aling Juana kung ano ang nangyari, ngunit alam niyang may espesyal sa bato. Ibinigay niya ito kay Narda at sinabi, "Anak, ingatan mo ang batong ito. Marahil ay may espesyal itong layunin." Lumaki si Narda na may kakaibang bato sa kanyang bulsa. Hindi niya alam kung ano ang layunin nito, ngunit alam niyang may espesyal ito. Sa paglipas ng panahon, nakita niya na ang bato ay nagbibigay sa kanya ng lakas at kagalingan. Isang araw, habang naglalakad si Narda sa palengke, nakita niya ang isang grupo ng mga masasamang lalaki na nananakot sa mga tao. Hindi niya matiis ang kanilang kalupitan, kaya nagpa siyang lumaban. Nang lumapit siya sa mga masasamang lalaki, biglang nagningning ang bato sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng isang kakaibang liwanag, ang kanyang mga kalamnan ay lumakas, at ang kanyang buhok ay naging itim at mahaba. Sa kanyang bagong anyo, naging matapang at makapangyarihan si Narda. Pinatumba niya ang mga masasamang lalaki at nailigtas ang mga tao. Ang mga tao ay nagtaka kung sino ang babaeng nagligtas sa kanila. Hindi nila alam na si Narda ang babaeng iyon, dahil nagbago ang kanyang anyo. Sa paglipas ng panahon, naging kilala si Narda bilang Darna, ang makapangyarihang babae na nagtatanggol sa mga nangangailangan. Ngunit ang kanyang tunay na pagkakakilanlan ay nanatiling isang misteryo. Ang misteryo ng pagkatao ni Darna ay nagdulot ng maraming haka-haka. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay isang diyosa, ang iba naman ay nagsasabi na siya ay isang nilalang mula sa ibang mundo. Ngunit ang katotohanan ay, si Darna ay isang simpleng dalaga na nagnanais lamang na tulungan ang mga nangangailangan. Ang kanyang kapangyarihan ay isang regalo mula sa bato ng bituin, at ang kanyang layunin ay upang gamitin ito para sa kabutihan. At sa kanyang pagiging Darna, patuloy siyang magiging isang simbolo ng pag-asa at lakas para sa mga tao ng Maynila. Darna, ang Bayaning Magkapatid Episode 2, Lihim sa Paaralan. Si Narda ay isang masipag na estudyante sa elementarya. Sa kabila ng kahirapan, masaya siyang nag-aaral at palaging nasa unahan ng klase. Ngunit ang kanyang lihim ay nagsisimulang magpakita sa paaralan. Isang araw, habang naglalaro ng taguan sa playground, nakita ni Narda ang isang grupo ng mga batang lalaki na nananakot sa isang maliit na batang babae. Hindi niya matiis ang kanilang kalupitan kaya lumapit siya at sinabi, "Tigilan niyo na siya." Ang mga batang lalaki ay nagtawanan at sinabi, "Bakit ka nakikialam? Hindi mo naman kami kaya." Nagulat si Narda. Hindi niya alam kung bakit siya nagkaroon ng lakas ng loob na harapin ang mga batang lalaki. Pero biglang nagningning ang bato sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Sa isang iglap, nagbago ang kanyang anyo. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng isang kakaibang liwanag, ang kanyang mga kalamnan ay lumakas, at ang kanyang buhok ay naging itim at mahaba. Ang mga batang lalaki ay natakot nang makita ang pagbabago ni Narda. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyari. "Sino ka?" tanong ng isa sa kanila, nanginginig ang boses. "Ako si Darna," sagot ni Narda, na may malakas at matapang na boses. Sa isang iglap, pinatumba ni Darna ang mga batang lalaki at nailigtas ang maliit na batang babae. Ang mga kaklase ni Narda ay nagulat nang makita ang nangyari. Hindi nila alam na si Narda ay ang makapangyarihang Darna. "Paano mo nagawa iyon?"
Tanong ng isang kaklase, na hindi makapaniwala. Hindi ko alam, sagot ni Narda, na nagtataka rin sa kanyang sarili. Sa paglipas ng mga araw, nagsimulang magpakita ang lakas ni Narda sa paaralan. Minsan, nahulog ang isang malaking puno sa playground at halos matamaan ang mga bata. Biglang nagningning ang bato sa kanyang bulsa at nagkaroon ng lakas si Narda upang iangat ang puno at ilayo ito sa mga bata. Sa ibang pagkakataon, nakita ni Narda ang isang bata na nalulunod sa swimming pool. Agad siyang tumalon sa pool at iniligtas ang bata. Ang mga kaklase ni Narda ay nagsimulang magtaka kung sino talaga siya. Ang ilan ay nagsasabi na siya ay isang superhero, ang iba naman ay nagsasabi na siya ay isang diyosa. Darna, ang Bayaning Magkapatid Episode 3, ang batang tagapagtanggol ng ahas. Si Narda ay isang batang puno ng pag-usisa. Gustong-gusto niyang tuklasin ang mga kagubatan malapit sa kanilang kubo. Isang araw, habang naglalaro siya sa gubat, nakita niya ang isang malaking puno na puno ng mga ahas. Natakot si Narda sa una, ngunit ang kanyang pagkamausisa ay mas malakas. Lumapit siya sa puno at sinimulang pagmasdan ang mga ahas. Nakita niya na ang mga ahas ay hindi nakakapinsala. Sa katunayan, tila naglalaro pa nga ang mga ito. Nang biglang, narinig ni Narda ang isang malakas na ingay. Isang grupo ng mga mangangaso ang dumating sa gubat. Ang mga mangangaso ay armado ng mga sibat at pana at naghahanap ng mga ahas upang patayin. Natakot si Narda para sa mga ahas. Alam niyang hindi sila nakakapinsala, at ayaw niyang makita silang masaktan. Darna, ang Bayaning Magkapatid Episode 3, ang batang tagapagtanggol ng ahas, Part 2. Huwag kang lumapit sa mga ahas, bata. Sigaw ng isang mangangaso. Mangangagat sila at masasaktan ka. Pero hindi naman po sila nakakapinsala, sagot ni Narda, na nagtatanggol sa mga ahas. Naglalaro lang po sila. Hindi ka dapat magtiwala sa mga ahas. Sabi ng isa pang mangangaso. Masama sila sa mga bata. Nang makita ni Narda na hindi nakikinig ang mga mangangaso, nagpasya siyang kumilos. Bigla siyang tumakbo papunta sa puno at tumayo sa harap ng mga ahas. Huwag niyong saktan ang mga ahas. Sigaw niya. Hindi sila nakakapinsala. Nagulat ang mga mangangaso nang makita ang tapang ni Narda. Hindi nila inaasahan na haharapin siya ng isang maliit na batang babae. Anong ginagawa mo, bata? Tanong ng isang mangangaso. Umalis ka na riyan. Hindi po ako aalis hanggat hindi nyo tinitigilan ang mga ahas. Sagot ni Narda, na nagpapamalas ng lakas ng loob. Biglang nagningning ang bato sa kanyang bulsa. Naramdaman niya ang isang malakas na enerhiya na dumaloy sa kanyang katawan. Bakit ka ba nakikialam? Tanong ng isa pang mangangaso. Wala kang pakialam sa mga ahas. Meron po, sagot ni Narda, na nagpapakita ng kanyang tapang. Hindi po sila masama, naglalaro lang po sila. Nang makita ng mga mangangaso na hindi siya mapapatigil, nagpasya silang atakehin siya. Huwag kang magkamali, bata. Sigaw ng isang mangangaso. Hindi ka namin pakakawalan. Nang aatakihin na siya ng mga mangangaso, biglang nagbago ang anyo ni Narda. Ang kanyang mga mata ay nagningning ng isang kakaibang liwanag, ang kanyang mga kalamnan ay lumakas, at ang kanyang buhok ay naging itim at mahaba. Naging si Darna siya. Sa isang iglap, pinatumba ni Darna ang mga mangangaso at nailigtas ang mga ahas. Nagulat ang mga mangangaso nang makita ang kapangyarihan ni Darna. Hindi nila alam na ang maliit na batang babae na kanilang sinubukan na takutin ay ang makapangyarihang Darna. Huwag na huwag niyong sasaktan ang mga ahas. Sigaw ni Darna sa mga mangangaso. Hindi sila nakakapinsala. Nagtakbuhan ang mga mangangaso palayo sa gubat, natatakot sa kapangyarihan ni Darna. Nang mawala na ang mga mangangaso, bumalik si Darna sa kanyang anyo bilang Narda. Tiningnan niya ang mga ahas at ngumiti. Salamat po sa inyo, sabi niya sa mga ahas. Hindi ko kayo hahayaang masaktan. At mula noon, naging kilala si Narda bilang ang tagapagtanggol ng mga ahas. Ang mga tao sa paligid ng gubat ay nagsimulang mag-isip ng 2 beses bago saktan ang mga ahas, dahil alam nilang may batang babae na handang ipagtanggol sila. Ang kwento ni Narda, ang batang tagapagtanggol ng mga ahas, ay kumakalat sa buong bayan. Ang mga tao ay nagsimulang mag-isip ng iba tungkol sa mga ahas. Natutunan nilang hindi lahat ng nilalang ay masama, at may ilang mga nilalang na nangangailangan ng proteksyon.